Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 701, Night Talk. Ito ang unang pagkakataon ni Ricardo na maging bukas at sinsero sa harap ng mga tagalabas. Sinadya pa niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan, sinusubukang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang descendant of the Dragon sa Sun Moon Sect. Ang gusto niya ay ang kanilang pagkilala. Nang marinig ito, itinikom ni Elder Fiery Dragon ang kanyang bibig at sa wakas ay tahimik na tumango. Nakakamangha. Talagang kamangha-mangha. Paano magiging ordinaryo ang napiling kahalili ng Dragon Ancestor, na pinaniniwalaan ng ating Sun Moon Sect sa mga henerasyon? Nag-overreact ako. Sa pagsasalita ng ganito, ang mukha ni Elder Fiery Dragon ay hindi inaasahang gumaan. Tila naisip niya na natural lang para kay Ricardo na ibalik ang mga tao mula sa bingit ng kamatayan. Sa sandaling ito, kahit na hindi pa niya nararanasan ang pagsubok ng Sun Moon Sect, halos nakumpirma na ni Elder Fiery Dragon sa kanyang puso na si Ricardo ay walang alinlangan na descendant of the Dragon. Kung hindi, bakit siya magiging pambihira? Bukod dito, nasaksihan ang kagilahil-alas na paraan ng pagpapagaling ni Ricardo, hindi napigilan ni Elder Fiery Dragon ang kanyang pinigilan na pag-asa at pananabik. Mahirap isipin kung ang Sun Moon Sect ay nakakuha ng gayong kababalaghan, malapit na ba ang kanilang muling pagkabuhay? Noon lang, si Violet, nakahiga sa kama, ay biglang umungol at ginalaw ang kanyang katawan. Kasunod nito, na may bakas ng pagkalito at kawalang paniwala, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ito ba ang underworld? Sa sandaling imulat ng babaeng ito ang kanyang mga mata, tumingin siya sa paligid at ang mga unang salitang binitiwan niya ay nagpawis kay Ricardo at Elder Fiery Dragon. Girl, hindi ito ang underworld. Hindi ka pa namamatay. Iniligtas ka ni Ricardo. Masungit na sabi ni Elder Fiery Dragon na may itim na mukha. Marahil ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang impresyon kay Ricardo, at binago pa nga niya kung paano niya ito hinarap. Ano ang pakiramdam mo? Sa sandaling ito, ngumiti si Ricardo at mahinang nagtanong. Ipinikit ni Violet ang kanyang mga mata, unti-unting itinuon ang kanyang tingin. Nang makita niya ang mukha na naaninag niya, agad na bumungad sa kanyang magandang mukha ang pagtataka. Ikaw ba? The next second, with blood stains still on her face, she revealed a strange expression, hindi naman talaga ako namatay. Nasugatan ako ng husto, gayon paman. Hindi talaga ako namatay. Iniligtas mo ako. Paano mo nagawa? Walang alinlangan, bago mawalan ng malay, naniwala si Violet na walang alinlangan siyang mamamatay. Alam na alam ng mga practitioner ang kanilang sariling pisikal na kondisyon. Alam na alam ni Violet ang lawak ng kanyang mga pinsala, at ang ganoong uri ng pinsala, kahit na bumalik siya sa pamilyang sinaunang Willis noong panahong iyon, malamang na walang magagawa ang kanyang lolo at ang makapangyarihang mga elder ng pamilya. Tungkol dito. Gayunpaman, ngayon siya ay talagang nakaligtas. Kung titingnang mabuti, hindi lamang siya nakaligtas, ngunit ang kanyang mga sugat ay halos ganap na gumaling. Ito ay masyadong kamangha-mangha, kahit na nakakatakot, tama ba? Ito ang tagapagmana na nagligtas sa kanya. Hindi kataka-taka na laging sinasabi ng kanyang lolo na ang tagapagmana lamang ang karapat-dapat sa kanya. Sila lamang ang maaaring manguna sa pamilya ng sinaunang Willis sa tugatog ng mundong ito. Sila lamang ang may mga kwalipikasyon upang mamuno sa buong pamilya. Kalokohan, kung hindi ako ang nagligtas sa iyo, sino kaya? Alam mo bang muntik mo na akong sipsipin ng tuyo? Walang imak na sabi ni Ricardo. Sa kabila ng kanyang kalmadong hitsura ngayon, ang pagkonsumo ay hindi kapani-pani walang napakalaki. Bagamat pareho silang nasa bingit ng kamatayan, ang pagligtas kay Violet ay nakakonsumo ng higit na Dragon Yuan-Chi kaysa sa pagliligtas kay Mason. Violet, isa siyang makapangyarihang eksperto sa rurok ng late nascent soul stage. Hindi may larawan ng isip na mahirap pagalingin ang kanyang mga sugat. Nang marinig ni Violet ang kanyang mga sinabi, hindi maiwasang mamula ng bahagya. She gave Ricardo a disdainful look and bit her lips as she said, Ricardo, kahit ako ang magiging asawa mo in the future, ngayon lang tayo nagkakilala.
Mas mabuti kung hindi ka kumilos ng walang kabuluhan. Anong ibig mong sabihin? Na sinipsip kita. At saka, pwede bang alisin mo ang kamay mo dyan? Nang marinig ang mga salita ni Violet, nawalan ng masabi si Ricardo. Walang kabuluhan. Okay, kung gayon. Sa sumunod na sandali, paimpol niyang inilayo ang kamay sa acupoint ni Violet at masungit na sinabi, hindi mo ba nakikita ang itsura mo ngayon? Nababalot ng dugo. Hindi ako sanay sa ganyang bagay. Sinasamantala ko lang ang sitwasyon. Inalis niya ang kamay niya gaya ng hiniling. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring mamatay, at maaari niyang pagalingin ang natitirang mga pinsala sa kanyang sarili. Ayaw niyang isipin nito na sinasadya siya nito. Ikaw, mahina ang boses ni Violet. Sa sumunod na sandali, napagtanto niya na ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng ambon ng dugo, malagkit at naglalabas ng mabahong amoy. Ah! Kailangan ko ng maligo. Kailangan ko ng maligo. Sigaw ni Violet. Hindi niya kinaya ang pagiging marumi, mula pagkabata ay layaw na siya. Sige, sige, tumigil ka na sa pagsigaw. Mabilis na namagitan si Elder Fiery Dragon. Buti na lang at sobrang luxurious at well-equipped ang RV na kinaroroonan nila pagkatapos ma-modify. Ito ay tulad ng isang mansyon sa mga gulong. Natural, may shower area sa loob. Makalipas ang 20 minuto, huminto ang RV sa gilid ng kalsada. Bumaba sina Ricardo at Violet sa sasakyan at huminto mga 1 kilometro ang layo mula rito. Si Elder Fiery Dragon at ang driver ng Sun Moon Sect, na kumilos bilang kanilang handler, ay hindi marinig ang kanilang pag-uusap mula sa malayong ito. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa tabi ng isang reservoir. Casual na umupo si Ricardo sa tabi ng dalampasigan, habang si Violet naman ay nag-alinlangan saglit bago umupo sa tabi niya na medyo nahihiya at nag-aalangan. Sa sandaling ito, mukha siyang ordinaryong babae, at walang mag-aakalang isa siyang walang kapantay na dalubhasa sa rurok ng late nascent soul stage. Miss Willis, galing ka ba talaga sa Ancient Willis family? Sinimulan ni Ricardo sa pagtatanong. Tumango si Violet, oo naman, bakit ako magsisinungaling? Nasabi ko na dati, lolo ko ang padre de pamilya. Bakit mo ako gustong sumama sa iyo sa pamilya ng Ancient Willis? Ano ang layunin mo sa pagpapabalik sa akin? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Siya ay determinado na pumunta sa lahat ng paraan kasama ang Ancient Willis family. Gayunpaman, tila nakakausap pa rin niya ang dalagang ito. Dahil ikaw ang tagapagmana ng Dragon Ancestor. Nakuha mo ba ang mana ng Hugis Dragon na Jade Pendant, tama ba? Iyan ang treasured heirloom ng aming Ancient Willis family. Kung sino man ang makakuha ng mana ng Jade Pendant na iyon ay magiging inheritor ng ating Ancient Willis family, natural na tanong ni Violet. Habang sinasabi niya ito, nakagat niya ang kanyang labi at tila nag-aalangan. Sinabi ng lolo ko na hanapin ko ang tagapagmana at ibalik siya sa pamilya para maging susunod na ulo ng pamilya. At kailangan ko siyang pakasalan. Matapos ang kanyang mga salita ay bumagsak, si Ricardo ay nanlaki ang kanyang mga mata, tumingin sa batang babae sa kanyang harapan na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Kabanata 702, pagkatapos kong maging traidor. Basang-basa ang buhok ng dalaga na katatapos lang maligo. Dahil walang damit na pambabae na magagamit niya, nagsuot siya ng panlalaking terno. Kinuha ito mula sa bag ng mustasa ni Ricardo, na orihinal na inilaan para sa kanyang sarili. Ang suit ay malinaw na 2 sukat na masyadong malaki para kay Violet, kaya ang batang babae sa kanyang harapan ay lumitaw na medyo maliit. Ang munting prinsesa ng pamilyang sinaunang Willis ay nakaupo sa tabi ng pampang, namumula, at sinabi ang mga salitang ito kay Ricardo. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkirot sa kanyang puso, ang isang kamay ay marahang nakahawak sa sariling sulok ng damit, tila nahihiya at hindi mapalagay. Kahit nataglay niya ang pinakamataas na lakas ng yugto ng nascent soul at nagmula sa prestihiyosong Marshall family, ang Ancient Willis family, sa sandaling ito, parang ordinaryong babae pa rin siya. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang mukha ni Ricardo ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala.
Hindi nagulat si Ricardo sa panukala ni Violet na pakasalan siya, ngunit sa katotohanan na sinabi ng pinuno ng pamilyang sinaunang Willis na ang susunod na kahalili ay ang kasalukuyang pinuno. Ito ay lubos na nagulat kay Ricardo. Posible kaya ito? Sa susunod na sandali, habang tinitingnan niya si Violet, isang pahiwatig ng kakaiba ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bagamat nagmula ang babaeng ito sa pamilyang sinaunang Willis, tila siya ay walang karanasan sa mga paraan ng mundo. Niloloko man siya ni Violet o hindi. Ngunit kung ipinadala siya ng kanyang lolo upang hanapin siya, kaya ba niyang sabihin sa kanya ang totoo? Sa pag-iisip na ito, pinigilan ni Ricardo ang kanyang panloob na pagkabigla at sa halip ay nagsuot ng panunuya at pagwawalang bahala sa kanyang mukha. So, alam mo ba kung sino ang orihinal na may hugis dragon na jade pendant? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses, may makahulugang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Narinig ko na nasa kamay ng isang nawawalang ninuno ng isang pamilya, napahinto si Violet at sinabi kay Ricardo. Nang marinig ito, mas lalong lumakas ang mapanuksong ekspresyon sa mukha ni Ricardo. Natitiyak niya na ang alam ng babaeng ito ay ang nais lamang malaman ng kanyang lolo at ng matataas na miyembro ng Ancient Willis family. Alam mo ba kung paano nakikitungo ang Ancient Willis family sa mga traidor ng pamilya? Patuloy na tanong ni Ricardo. Saglit na nag-alinlangan si Violet, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng bakas ng pag-aalinlangan, pagkatapos ay nag-aalanggan niyang sinabi, narinig kong hahabulin nila sila hanggang sa dulo. Lipulin ang mga taksil at ang kanilang mga inapo. Hayaan silang magdusa ng walang hanggang sumpa. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo, na unti-unting lumalawak. Sa wakas, humagalpak siya ng tawa, hahaha. Sa gitna ng tawanan, tila may matinding pangungutya at puot. Anong ginagawa mo? Nang makita ni Violet ang nakakatakot na anyo ni Ricardo, nagtanong siya sa tonong naguguluhan at hindi sigurado. Dahil sa sitwasyon kung saan akala niya ay mamamatay na siya, iniligtas ni Ricardo ang kanyang buhay, kaya ang babaeng ito ay hindi maipaliwanag na nagkaroon ng isang tiyak na pagmamahal kay Ricardo sa kanyang puso. Bukod dito, naniniwala siyang si Ricardo ay magiging asawa niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, wala nang gaanong pagtutol, at tinanggap pa niya ang katotohanan ito. Karamihan sa mga inapo ng mga sinaunang martial na pamilya ay may napaka-tradisyonal na paniniwala at pagpapahalaga. Lalo na pagdating sa kanilang kasal, sinusunod pa rin nila ang mga sinaunang paraan ng pag-aayos ng mga magulang at mga matchmaker. Sinabi ng kanyang lolo na gusto niyang pakasalan niya ang kahalili, kaya itinuring ni Violet ang kahalili bilang kanyang asawa. Sa ganitong sitwasyon, ang asawa niyang ito ay nagligtas sa kanyang buhay, natural na naging sanhi ng hindi maipaliwanag na damdamin ni Violet para kay Ricardo. Kung hindi, noong ipinatong ni Ricardo ang kanyang kamay sa kanyang dibdib noon, hindi na lang siya nahihiyang pinaalalahanan siya ni Violet. Kung ibang tao, malamang na sample na nila siya hanggang sa mamatay. Kaya naman, nang makita ni Violet si Ricardo sa ganitong nakakabaliw na katatawanan, nakaramdam siya ng biglaang takot at pag-aalala, tulad ng isang misis na nasaksihan ng kanyang asawa na nababaliw sa alak. Anong mali? Napuno ng mapanuksong ekspresyon ang mukha ni Ricardo habang sinasabi ang bawat salita. Hindi ba sinabi sa iyo ng lolo mo na ang hugis dragon na jade pendant ay kinuha ng isang taksil mula sa pamilya Willis? At ako ang taksil na iyon, ang kahalili ng Ancient Willis family. Nagpatuloy siya ng may malamig na ngiti, at nagtanong, ngayon, sa tingin mo pa ba ay gusto ng lolo mo na ibalik mo ako para maging susunod na ulo ng pamilya? Niloloko ka lang ng lolo mo. Hahaha, bilang kahalili ng isang taksil, ang aking lolo ay nawawala sa loob ng maraming taon, at ang pagkamatay ng aking mga magulang ay pawang may kaugnayan sa reclusive Willis family at sa mga tao mula sa Ancient Willis family. Sa tingin mo ba hahayaan nila ang isang tulad ko na maging ulo ng pamilya mo? Sa tingin mo ba hahayaan kanilang pakasalan ako? Masyado kang walang muwang, batang babae. Isa ka lang kasangkapan na ginamit ng lolo mo para linlanggan akong bumalik. Matapos marinig ang mga salitang ito, nilakihan ni Violet ang magagandang mata at tulala siyang umupo doon.
Ang kanyang magandang mukha ay puno ng ekspresyon ng hindi makapaniwala. Umiling siya at bamulong, ikaw ang kapalit ng tax seal sa pamilya Willis. At namatay ang mga magulang ko sa kamay ng pamilya Willis. Hindi. Hindi pwede. Siguradong nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Imposible. Paano na lang ako ginamit ng lolo ko? Walang nakakaintindi sa nararamdaman ng isang walang muwang na babae na kakadevelop pa lang ng damdamin para sa isang lalaki at nalaman ang ganitong balita. Kung si Ricardo ang talagang kapalit ng tax seal sa pamilya Willis, walang alinlangang tutol siya sa pamilya ng sinaunang Willis. Paano posibleng bumalik ang isang tulad niya upang maging pinuno ng pamilya ng sinaunang Willis? Not to mention na malabong tanggapin siya ng ancient Willis family. Kahit siya mismo ay tiyak na hindi sasali sa pamilya ng ancient Willis. Hindi ba siya mismo ang nagsabi? Namatay ang kanyang mga magulang sa kamay ng pamilya Willis. Ilang sandali, napuno ng kalituhan at kawalan ng magawa ang puso ni Violet. Walang imposible. Iyan ang katotohanan. Umiling si Ricardo at walang ekspresyong sinabi. Sa sumunod na sandali, naging malamig at matatag ang kanyang tono, kaya, hindi na ako makakasama sa iyo sa pamilya ng sinaunang Willis, naiintindihan mo ba? Kung susubukan mo akong kunin sa pamamagitan ng puwersa, maaari mo itong subukan. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang Nagel iligtas buhay na anteng-anteng na ibinigay sa kanya ni Sullivan, handang gamitin ito anumang oras. Ito ay isang selyo, katulad ng suppressing talisman, na ginawa niya para kay Miranda at Nora noon. Gayunpaman, ito ay mas malalim at may mas nakakatakot na kapangyarihan kaysa sa suppressing talisman. Kapag nadurog, ito ay sapat na upang palabasan ang pag-atake ng isang early stage na void reclusion expert. Kaya, kahit na nakatagpo si Ricardo ng isang napakaraming eksperto sa nascent soul, makakaasa siya sa Nagel iligtas buhay na anteng-anteng na ito. Sa sandaling ito, hanggat gumawa si Violet ng isang malakas na hakbang, dudurugin ni Ricardo ang anteng-anteng na ito, sa paniniwalang ito ay sapat na upang masaktan siya. Kasabay nito, magkakaroon siya ng sapat na oras para dumating si Elder Fiery Dragon at tulungan siya. Para sa isang nascent soul pick expert, ang layo ng 1 kilometro ay 2 o 3 paghinga lang. Gayunpaman, umiling si Violet, at isang mahinang ambon ang hindi maipaliwanag na lumitaw sa kanyang magagandang mata. Kung titignan ang determinadong ekspresyon sa mukha ni Ricardo, sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng kirot ang puso ni Violet. Kabanata 703, ang kabaliwan ni G. Maximus. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang kabataan, sa edad kung kailan unang namumulaklak ang pag-ibig. Pagdating sa labas ng mundo sa pagkakataong ito, walang alinlangan, siya ay nasa sabik. At pagkatapos, natagpuan niya ang kahalili, ang kanyang magiging asawa. Ang pinakanatuwa sa kanya ay ang magiging asawa niyang ito ang nagligtas sa kanyang buhay, na nagparamdam kay Violet na perpekto siya. Kahit sa kanyang puso, nagsimula siyang magkaroon ng hindi maipaliwanag na pagmamahal kay Ricardo. Gayunpaman, ang mga salitang binigkas ni Ricardo sa sandaling ito ay parang isang balde ng malamig na tubig, walang awan na bumubuhos sa kanyang ulo. Siya ay may malaking lakas, ngunit hindi siya malakas sa emosyon, naramdaman lamang ang kanyang puso na sumikip sa pagkabalisa. Hindi ako magbubuhat ng kamay sa iyo. Dahil ayaw mong sumama sa akin, hindi kita pipilitin. Tumingin si Violet kay Ricardo, napakagatlabi at umiling. Sa sumunod na sandali, huminga siya ng malalim, tumingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo, bakas sa mukha niya ang pagmamatigas. At babalik ako at tatanungin ang aking lolo ng malinaw. Pagkasabi nun ay tumingin ng malalim si Violet kay Ricardo saka tumalikod. Sa isang hakbang, diretso na siyang aalis, parang isang malungkot na itinapon na paro-paro. Ricardo, hanggang sa muli nating pagkikita. Isang pangungusap lang ang binigkas, tila may 4 na salita ang nabulunan. Nang makita ni Ricardo na tumalikod na siya para umalis, lihim siyang nakahinga ng maluwag, ngunit naramdaman din niyang may kung anong mali sa kanyang puso. Bigla siyang may naisip at mapilit na sumigaw sa papalayong figure nito, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, sa 3 taon na kukuha sa akin ngayon,
ang isa sa kanila ay tinatawag na Elder of the Wicked Bone, na isang elder ng reclusive pamilya Willis. May kung anong relasyon daw siya sa Mr. Maximus Mu. Si Violet, na mabilis na lumalayo, ay natigilan sa mga salita. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa maganda niyang mga mata. Naiintindihan ko. Pagkatapos magsalita ay binilisan na naman ni Violet ang kanyang lakad. Mr. Maximus, hindi ka talaga devoted sa lolo ko. Naiinis na ungol niya sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Bagamat si Violet ay walang karanasan sa mga paraan ng mundo, hindi ito nangangahulugan na siya ay hanggal. Sa kabaligtaran, siya ay medyo matalino. Ang impormasyong ibinunyag ni Ricardo ay agad na nag-isip-isip si Violet at nakumpirma ang mga hinala na siya at ang kanyang lolo ay nagtatago sa lahat ng panahon. Habang pinagmamasdan ng dalaga na papalayo, may bahid ng panghihinayang ang bumalot sa puso ni Ricardo. Sa susunod na sandali, umiling siya at bumalik sa direksyon ng RV. Hindi siya naniwala ni isang salita ni Violet na gusto ng lolo niya na siya ang maging susunod na padre de pamilya. Akala niya ay niloloko lang ni Hayden ang kanyang apo. Paano ito magiging posible matapos siyang maging taksil sa pamilya Willis? Nasaan ang babaeng iyon? Nang bumalik si Ricardo sa RV, nalilitong tanong ni Elder Fiery Dragon, nang makitang siya lang ang naroon. Umalis siya. May aasikasuhin siya, dapat pa ba niya akong samahan sa Sun Moon Sect? Mahinahong sabi ni Ricardo. Hehe, akala ko siya ang iyong munting asawa, bakit hindi mo siya isama sa Sun Moon Sect? Tumawa ng makahulugang ngiti si Elder Fiery Dragon. Munting asawa. Paano ka nakarating sa conclusion na iyon? Walang imek na tanong ni Ricardo. Pakiramdam ko ang pagtingin sa iyo ng babaeng iyon ay parang sa sarili niyang asawa. Boy, huwag mo siyang bigwan. Si Elder Fiery Dragon ay puno ng tsismis na ekspresyon sa kanyang mukha. Narinig ito ni Ricardo at agad siyang napatulala. Naisip niya, paano ang isang tao sa tuktok ng yugto ng nascent soul ay magiging napakailong. Walang tiyaga siyang sumagot, ano ang kinalaman niyan sa anumang bagay? May asawa na ako. Ngumiti si Elder Fiery Dragon at hindi na nagsalita pa. Ipinagpatuloy ng RV ang paglalakbay nito patungo sa lokasyon ng Sun Moon Sect, patungo sa Timog Silangan. Pagsapit ng hating gabi, nakaalis na sila sa teritoryo ng Slockmore at tumawid pa nga sa Zhejiang Province, pagdating sa Fujian Province. Sa wakas, dumiretso sila sa Mount Smokeblade sa kanluran ng Fujian Province. Doon matatagpuan ang Sun Moon Sect. Sa kabilang panig, sa silid sa ilalim ng lupa ng mansyon ni G. Maximus, ang pamilya ng sinaunang Willis. Walang silbi. Lahat sila ay isang grupo ng mga walang kwentang tao. Pinalaki ko sila sa walang kabuluhan. Si Mr. Maximus, na may mapuputing kilay, ay umuungal na parang kulog. Ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot at ang kanyang aura ay nakakatakot na ang Cyan Ghost at Elder ng Wicked Bone, na nakaluhod doon, ay hindi maiangat ang kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, si Cyan Ghost, na naputol ang isang braso at natatakpan ng mga sugat, ay nanginginig sa lupa. Ang Elder ng Wicked Bone ay nanatiling tahimik at hindi kumikibo. Sa sandaling ito, ang mukha ni Maximus ay napuno ng hindi pagpayag. Hindi niya akalain na ang Cyan Ghost at White Demon, na ipinadala niya sa pagkakataong ito, ay muling babalik na walang dala. Namatay pa si White Demon sa labas. Saglit, dalawa sa kanyang apat na kampan, ang apat na Ghost General, ay patay, at ang isa ay baldado. Guro, ang kawalan ng kakayahan ng iyong mga nasasakupan. Ngunit hindi namin inaasahang makakaharap namin si Miss Violet sa pagkakataong ito. We initially planned to approach her without revealing our identity. Gayunpaman, ginamit niya ang pamamaraan ng Cursebearer. Natakot kami ni White Demon na ilantad ang iyong pagkakakilanlan, kaya ipinaliwanag ni Cyan Ghost ang mga detalye ng nangyari kay Maximus. Matapos makinig, bahagyang hamupa ang galit ni Maximus, at malamig siyang ngumuso, na nagsasabing, mapalad ka sa pagiging tapat. Kung hindi, na sample na kita, walang kwentang basura. Salamat sa pagligtas sa amin, Guru. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Cyan Ghost.
Nang sumunod na sandali, malamig na nagtanong si G. Maximus, sigurado ka bang patay na si Violet? Maliban na lang kung may nangyaring hindi inaasahan, she's definitely beyond saving. Ang kanyang mga pinsala ay kritikal na bago niya ginamit ang curse bearer. Pagkatapos ay nakipaglaban siya sa akin at sa White Demon habang nasa estado ng curse bearer. Kapag natapos na ang tagal ng teknik, dapat ay walang alinlangan na namatay si Violet. Nag-isip sandali si Cyan Ghost at sumagot. So, hindi mo personal na nasaksihan ang pagkamatay niya. Nang matapos siyang magsalita, pinaikit ni Maximus ang kanyang mga mata, hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Sa mga pinsalang iyon, imposible para sa kanya na mabuhay. Si Cyan Ghost ay natakot at mabilis na nagpatira pa sa lupa, nakayuko ang kanyang ulo. Malamig na bumantong hininga si Maximus, ngunit sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Nahanap din talaga ni Violet si Ricardo. Ipinadala ni Hayden ang kanyang sariling apo, ibig sabihin ay nagsimula na siyang maghinala sa akin. Kung hindi patay si Violet at nakipag-ugnayan pa kay Ricardo, baka may maisip siya. Sa puntong ito, malamig na sumulyap si Maximus sa nakaluhod na elder ng Wicked Bone. Kung tutuusin, nakita na ni Ricardo ang elder ng Wicked Bone at nakilala siya. No, I can't wait for Hayden to take action against me. Dapat maaga akong mag-strike. Sa kabutihang palad, nakagawa ako ng malawak na pagsasaayos. Kahit na gumawa ako ng hakbang ngayon, maaari pa rin itong gumana. Hayden, huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagdududa sa akin. Kabanata 704, mga hindi sapat na pagkilos na nagreresulta sa pinsala. Samantala, sa kabila, nagmamadaling bumalik si Violet sa Ancient Willis Family Manor magdamag. Sa loob ng manor, habang nakikinig si Hayden, ang padre de pamilya, sa salaysay ng kanyang apo, halo-halong emosyon ang ipinakita sa kanyang mukha. Maximus, mga tao mo ba sila? Lihim ka bang nagpaplano na kunin ang tagapagmana ng mag-isa, sa likod ko? Ano ba talaga ang balak mong gawin, Ginoong Maximus? Ang pamilya ay humahawak na ng posisyon higit sa lahat. Ano ang iyong tunay na layunin? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Hayden, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Siya, si Maximus, at maging si Nicholas, na umalis sa pamilya ilang taon na ang nakalilipas, ay talagang mga kapatid sa ama. Hindi kaya nakatadhana talaga silang magkabalikan. Sa sandaling ito, nag-alinlangan sandali si Violet bago nag-ipon ng lakas ng loob at nagtanong, Lolo, may mga bagay akong gustong itanong sa iyo. Sige. Tila inaabangan ng gustong itanong ng apo, isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Hayden. Tumingin si Violet sa kanyang lolo at sinabing, inangkin ni Ricardo na traidor siya. Totoo ba? Sinabi rin niya na ginagamit mo lang ako para akitin siya pabalik at hindi kanya hahalili bilang ulo ng pamilya. At, walang posibilidad na, pakasalan ko siya. Pagkatapos magsalita, tinitigan ni Violet ang kanyang lolo na may hindi matitinag na mga mata, na tila naghihintay ng isang partikular na sagot. Sa sumunod na sandali, bakas sa mukha ni Hayden ang panghihinayang habang bumantong hininga, sa totoo lang, naghinala na ako na ang magmamana ay ang ni Nicholas. Kahit na ang hugis dragon na Jade Pendant ay nahulog sa mga kamay ng isang tagalabas, paano nila makukuha ang mana? Ricardo. Anong Ricardo talaga? Ang pamana ng Dragon Ancestor na hinabol ng pamilyang sinaunang Willis sa mga henerasyon ay hindi inaasahang nahulog sa mga kamay ng apo ni Nicholas. Magaling. Napakahusay. Sa wakas, may pag-asa para sa Ancient Willis family. Ang sumpa na sumakit sa aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon ay maaaring maalis balang araw. Mabuti. Mabuti. Kumikislap ang mga mata ni Hayden na tila bumulong sa sarili, puno ng tuloy-tuloy na buntong hininga. Lolo, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Natapakan ni Violet ang paa sa frustration at napasigaw. Tila wala siyang pakialam sa kinabukasan ng pamilya o sa mga sumpang tinitiis sa mga henerasyon. Ang pinaka nag-aalala sa kanya ay kung talagang ginagamit siya ng kanyang lolo at kung talagang ikakasal siya, ang lalaking iyon.
Ngumiti si Hayden sa apo, saka bakas sa mukha niya ang guilt. Hindi ka nilinlang ni Lolo. Talagang balak kong ipamana kay Ricardo ang posisyon ng padre de pamilya. Kung tungkol sa kanyang pagiging taksil. Sa puntong ito, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Hayden. Sa totoo lang, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan mula sa nakaraan. Hanggat handa ang apo ni Nicholas na bumalik sa pamilya at kunin ang posisyon ng ulo ng pamilya, ano ang masama? Siya ang pag-asa na makuha ang mana ng Dragon Ancestor. Noon, may utang na loob ang pamilya sa lolo mong si Nicholas. Noon, dala ng lolo mo na si Nicholas ang hugis dragon na Jade Pendant na ipinasa sa mga henerasyon at lumabas. Akmang ikukwento ni Hayden ang nakaraan kay Violet, may narinig na ulat mula sa labas. Nag-uulat sa ulo ng pamilya. Agad na napatigil si Hayden sa kanyang pagsasalaysay, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa mapang utos na tono, sinabi niya, "Enter." Nang sumunod na sandali, pumasok ang isang gwardya mula sa manor of the family head, lumuhad sa isang tuhod at sinabing, "Mr. Nagpadala ng mensahe si Maximus. Mayroong mahalagang impormasyon tungkol sa tagapagmana. Hinihiling niya ang presensya ng ulo ng pamilya sa Elder Hall para talakayin ito ng detalyado." Nang marinig ni Hayden ang mga salita, nagtaas siya ng isang kilay na may bahagyang paggalaw sa kanyang mga mata. Anong pakulo na naman ni Mr. Maximus? Lolo, pupunta rin ako. May mga bagay akong gustong itanong sa kanya mismo. Humakbang si Violet at nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, umiling si Hayden at sinabing, "Violet, huwag mo na siyang tawaging Mr. Maximus. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong lolo sa tuhod. Manatili ka rito at hintayin mo ako. Titingnan ko kung ano ang sasabihin niya. Maaaring hindi tulad ng iniisip natin." Bahagyang ngumuso si Violet ngunit hindi sumalungat sa gusto ng lolo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Elder Hall ng pamilya ng sinaunang Willis. Pagdating ni Hayden, bukod kay G. Maximus, may tatlo pang matatanda na naruroon. Sila ang namamahala sa disiplina at parusa ng pamilya, mga salungatan sa labas, at paglalaan ng mapagkukunan, ayon sa pagkakabanggit. Lahat sila ay may mataas na posisyon sa kapangyarihan sa loob ng pamilya. Bukod dito, sila ang tatlong pinakamalakas na individual sa 12 matatandang miyembro ng pamilya. Ang kanilang lakas ay umabot na sa nakakatakot na kalagitnaan ng yugto ng Void Reclusion. Isang hakbang lang sila sa ibaba ni Hayden, ang padre de pamilya, at ni Mr. Maximus. Bukod sa kanila, naroon din ang Supreme Elder ng Ancient Willis family, na hindi na humarap sa internal affairs. Ngunit ang kanyang katayuan at posisyon ay hindi maaaring maliitin. Siya ang tiyuhin ni Hayden, na nagngangalang Reggie. Si Reggie ay lumitaw na may lantang hitsura, tulad ng isang matanda na malapit na sa katapusan ng kanilang buhay, na naglalabas ng nakakagigil na aura. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot, kahit na nalampasan si Hayden, ang ulo ng pamilya, ng ilang puntos. Naabot na niya ang hindi maisip na rurok ng huling yugto ng Void Reclusion, isang buhok na lang ang layo mula sa pagpasok sa Fragmentation Void Realm. Sa sandaling ito, nang dumating si Hayden, lahat ng apat na matatanda, kasama si Reggie, ay tumayo at binati siya. Sumaludo sila, na nagsasabi, pagbati, ulo ng pamilya. Lahat tayo ay pamilya, hindi kailangan ng mga formalidad. Ikinaway ni Hayden ang kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, yumuko siya kay Reggie at sinabing, "Tito. Mag-usap kayong lahat, nandito lang ako para umupo at makinig." Tumango ang Supreme Elder at nanatiling tahimik. Pumayag naman si Hayden at umupo sa pangunahing pwesto ng Elder Hall. Pagkatapos, nilingan niya si Maximus at tinanong, "Maximus, sabi mo may balita tungkol sa kahalili. Anong balita? Sabihin mo sa akin dali." Tumango si Maximus at itinaas ang kanyang makapal na kilay, na nagsabing, "Sa pag-uulat sa ulo ng pamilya, palihim akong nagpadala ng mga tao upang hanapin ang kahalili na iyon." Nakapagtataka, siya ang apo ni Nicholas, na minsang nagtaksil sa pamilya.
Isang binata na nagngangalang Ricardo. Oh. Hayden remained composed and asked in a deep voice, "And where is this person? Ibinalik mo ba siya?" Nang marinig ito, napabuntong hininga si Maximus, umiling, at sinabing, "Sisihin ang aking mga tauhan sa kanilang kawalang husay. Nabigo silang maibalik siyang buhay. Parang bukod sa amin, may iba pang gustong makuha itong Ricardo. May isang babae na ang lakas ay katumbas ng aking mga nasasakupan. Ang aking mga tauhan ay nakipag-away sa kanya, sinusubukang sakupin ang kahalili. Gayunpaman, natapos ito na may isang patay at isa ang nasugatan. Family head, ang incompetence ko. I'm sorry sa iyo at sa pamilya Willis." Kabanata 705, Deathbone Dust. Nang marinig ang sinabi ni Maximus, agad na napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ni Hayden. Pagkaraan ng ilang beses na pagbabago ng kanyang ekspresyon sa mukha, umiling siya na may pilit na ngiti at sinabing, "Sinasabi mo na ang iyong mga tao ay lumaban sa isang babae. At gusto rin niyang agawin ang mana." "Oo. Bata pa ang babaeng iyon." Tumango si Maximus. Napabuntong hininga si Hayden, tapos na-encounter na nila si Violet. Sinabi lang niya sa akin na nakipaglaban siya sa dalawang makapangyarihang eksperto sa tuktok ng yugto ng Nascent Soul at muntik ng mamatay. Mukhang mga tao mo sila, tama ba? Ano, Violet? Anong nangyayari? Tanong ni Maximus, puno ng pagtataka ang mukha nito na para bang lumabas sa asol ang balitang ito, na lampas sa kanyang inaasahan. Awkward na ngumiti si Hayden at sinabing, "Akala ko ang paghahanap ng kapalit ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Natakot ako na ang iyong pagkakataon na makahanap ng isang pagkakataon ay maliit, kaya't hiniling ko kay Violet na lumabas at tumingin din. Hindi ko inaasahan na makakatagpo niya ang iyong mga tao, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan na ito." Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, si Maximus ay tila bahid ng hinaing at sakit sa kanyang mukha. "Panginoon, ito ba ay kawalan ng tiwala sa akin? Kaya pinadala mo si Violet?" "Hindi naman, Maximus. Huwag kang ang mag-overthink," umiling si Hayden, medyo hindi natural ang ekspresyon nito. "Hahaha, Mr. Maximus, kayo ni Lord ay half-brothers. Paanong hindi ka pagkatiwalaan ng Panginoon?" Sumingit ang isa sa mga matatanda. "Tama, huwag na nating isipin ang hindi pagkakaunawaan. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan." Nagtawanan ang tatlong matanda, nireresolba ang kahihiyan ni Hayden. Sa sandaling ito, maraming mga katulong ang pumasok, bawat isa ay may dalang tsaa at inilalagay sa mga mesa ng 6 na tao. Ngumiti si Hayden, humigop ng tsaa, at itinago ang sarili niyang pagkabalisa. Sa puso niya, iniisip ni Hayden kung napagkamalan ba niya si Maximus. Kung tutuusin, si Maximus din ang pinagkatiwalaan niya para hanapin ang kinaroroonan ng kahalili. Hindi kaya nagkataon lang na nakatagpo niya ang kanyang apo. Kung ganoon nga ang kaso, maling inakusahan ni Hayden si Maximus. "Nga pala, Hayden, kumusta na si Violet?" Sabi ng isa sa mga subordinate ko na maaaring bumalik, si Violet ay nasugatan ng husto at nasa mortal na panganib. Hindi man lang nakilala ng mga Moldita na iyon si Violet, mga tanga. Biglang may naisip si Maximus at nagtanong ng may pag-aalala. Maayos na si Violet ngayon. Iniligtas siya ng Ricardo na iyon. Ang pamana ng mga ninuno ng pamilya ay ipinamana sa mga henerasyon. Nagbibigay daan ito sa atin na maabot ang tugatog ng mundong ito at akayin ang pamilya sa kaluwalhatian. At ngayon, parang totoo na. Kahit na mababa ang kasalukuyang lakas ni Ricardo, nagtataglay siya ng hindi kapani-paniwalang kasanayang medikal. Ikaw naman Maximus, sayang naman at nawalan ka ng isa sa mga nasasakupan mo. Sagot ni Hayden. Basta Violet ay ligtas, Maximus waved his hand, relieved. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang may napagtanto si Hayden. Nakalok ang kanyang tingin kay Maximus, matalim at nakakatakot. "Anong problema, kuya?" Mr. Maximus tila tuliro, nagtatanong na may pagkalito. "Sabi mo hindi nakikilala ng mga subordinate mo si Violet?" Tanong ni Hayden. "Oo, hindi dapat. Kung gagawin nila, paano nila aatakehin si Violet?
Tumango si Maximus, na sinasabi ang halata. Ngunit sinabi sa akin ni Violet na sa huli ay ginamit niya ang Curse Bearer. So, hindi rin kilala ng mga subordinate mo si Curse Bearer. Kung ganoon, sa kabila ng mga pangyayari, tila walang humpay nilang inatake si Violet, na may balak na patayin siya. Anong nangyayari, Maximus? Sabay-sabay na tanong ni Hayden. Akala niya noong una ay hindi pagkakaunawaan lang. Pero ngayon lang, may bigla siyang na-realize. Anong nangyayari? Paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? Baka gusto lang nilang patayin ang apo mo, sagot ni Maximus na may kakaibang ngiti sa labi. Nagdilim ang ekspresyon ni Hayden, puno ng hinala at kawalan ng katiyakan. Pero, bago pa man siya makatapos magsalita, bigla siyang natahimik. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong mukha ay naging itim, nakakatakot. Puff! Ang makapangyarihang nilalang na umabot sa huling yugto ng Void Reclusion ay nag-spray ng isang subo ng sariwang dugo. Paglipag nito sa lupa, naging itim ito. Mabilis na naagnas ang sahig sa harapan niya, nag-iwan ng nakanganga na butas. Nasaksihan ang eksenang ito, isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Maximus. Nagpalitan ng tingin ang tatlo pang matatandang naruroon, na nagpapakita ng nakakatakot na mga ekspresyon. Samantala, ang nakatatandang Reggie, na nakababa ang mga mata, ay tila walang pakialam. Ikaw. Itong tsaa, ang katawan ni Hayden ay nanginginig ng husto, naramdaman ng isang kakilakilabot na kapangyarihan na mabilis na bumabagsak sa kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi niya maibigay ang kahit isang ikasampu ng kanyang lakas. Tama, may deathbone dust itong tsaa. Hayden, enjoying the taste. Ngumisi si Maximus, nanunuya ang tono. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hayden, at nagbuga siya ng isa pang subo ng itim na dugo. Ang Deathbone Dust ay isang ipinagbabawal na gamot ng Ancient Willis family. Hindi nila ito madaling gamitin laban sa mga panlabas na kaaway dahil ang lason na ito ay masyadong mabangis at mabigat. Kahit na ang powerhouse ng Void Reclusion, isang Fragmentation Void Realm na pag-iral, ay hindi makayanin ang lason na ito. Kapag nalasan, gaano man kalakas ang eksperto, ang kanilang sigla ay mabilis na maaalis, at ang kanilang lakas ay babagsak hanggang sa ibaba. Ang Deathbone Dust na ito ay kinuha mula sa mga buto ng dragon na binabantayan ng nicho ng Dragon Ancestor mula pa noong panahon ng pamilya Willis. Ang mismong puntod ng Dragon Ancestor ay isang ipinagbabawal na lugar na puno ng aura ng kamatayan. Kahit na ang Void Reclusion powerhouses ay hindi nang ahas na pumasok ng madali, lalo pa ang pagkuha ng isang bagay mula sa labi ng Dragon Ancestor. Ang kakilakilabot ng aura ng kamatayan ay maaaring isipin. Si Hayden, ang pinuno ng Ancient Willis family, ay natakot sa ganitong uri ng lason. Sa pagkakataong iyon, ang mukha niya ay puno ng magkahalong pighati, galit, at kawalan ng pag-asa habang nakatitig kay Maximus ng matinding puot. Bakit? Bakit mo gagawin ito? Tanong ni Hayden na nagngangalit ang mga ngipin. Bakit? Hindi mo ba alam kung bakit? Bakit dapat mahulog sa iyo ang posisyon ng ulo ng pamilya? Noon, ang iyong lakas ay mas mababa kaysa sa akin, at ang iyong pagiging mapagpasyahan ay kulang kumpara sa akin. Dahil ikaw ang panganay, ipinasa sa iyo ng nalilitong ama naming iyon ang posisyon ng padre de pamilya. Hahaha, ano bang meron ka bukod sa pagiging malambot mo sa mga babae? Gusto mo pang ibalik si Nicholas, ang apo ng taksil na iyon, para maging padre de pamilya? Nakakatawa. Kaya, isuko mo na lang, kuya. Ang pamilya ng sinaunang Willis ay maaari lamang maging mas malakas sa aking mga kamay. Ungol ni Maximus, mabangis ang ekspresyon. Kabanata 706, Dramatikong Pagbabago. Flop. Nang marinig ni Hayden ang mga salitang ito, tumalsik si Hayden ng itim na dugo, puno ng pighati at sakit ang kanyang mukha. Maximus, napakalupit mo. Noon, ikaw ang nagpilit kay Nicholas na ipagkanulo ang pamilya. Huwag isipin na, hindi ko alam. At ngayon, sinusubukan mong saktan ako. Ang pamilya ng sinaunang Willis. Kung nasa iyong mga kamay talaga ito, mawawasak ito maya-maya. Mabilis na hamina ang dating nakakatakot na aura ni Hayden.
Kalokohan. Sa ilalim ng aking pamumuno na ang Ancient Willis family ay maaaring maging pinakamalakas na sinaunang noble family. Malamig na nagmura si Maximus. Iyong pamumuno. Ang alam mo lang. Walang limitasyon. Panunuya ni Hayden. Pagkasabi nito, tumingin siya sa tatlo pang matatandang naruroon, kasama ang nakatatanda na si Reggie. Mga Ginoo, bakit hindi ninyo ibagsak si Maximus? Gayunpaman, sa harap ng kanyang utos, o sa halip, ang kanyang pagsusumamo, Reggie at ang iba pang tatlo ay nagpakita ng kawalang interes, ang kanilang mga mukha ay malamig. Kayong lahat. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hayden. Padre ng pamilya, nalason ka ng death bone dust, at ang iyong katawan ay naagnas. Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi maibabalik, at ang iyong lakas ay bumagsak. Kahit hindi ka mamatay, hindi ka nakarapat-dapat na maging padre de pamilya. Kaya, mas mabuting hayaan na lang na si Mr. Maximus ang pumalit. Si Archer Willis, ang elder na namamahala sa panloob na parusa, ay nginisyon at nagsalita. Malamig na tumango ang dalawa pang matanda. Kahit na ang senior elder, si Reggie, ay hindi pinansin ang pakiusap ni Hayden at hindi nagpakita ng intensyon na pabagsakin si Maximus. Tito Reggie, kahit ikaw. Bakit? Bakit ikaw pa? Namula ang mukha ni Hayden, nakatingin kay Reggie at nagtatanong. Inimbitahan ni G. Maximus ang ulo ng pamilya na si Hayden sa Elder Hall, at maliwanag na lahat ng naruroon ay pumanig kay G. Maximus. Maging si Reggie, ang nakatatandang elder, ay hindi nagpakita ng pag-aalala ng ang ulo ng pamilya ay nalason at may naghangad na agawin ang kanyang posisyon. Malinaw, si Reggie ay tumalikod din kay Hayden. Sa harap ng mga nagdadalamhating tanong ni Hayden, isang malamig at masasamang tingin ang lumitaw sa langka at matanda na mukha ni Reggie. Bakit? Hayden, huwag mo na akong sisihin. Ako ay naging 178 taong gulang ngayon. Wala sa amin mula sa Ancient Willis family ang mabubuhay ng lampas 200. Wala pang 2 taon ang buhay ko. Ipinangako sa akin ni Maximus na pagkatapos makuha ang tagapagmana, huhugutin niya ang kanilang mga alaala at kukunin ang kanilang kakanyahan ng buhay para masipsip ko. At ikaw, gusto mong manahin ang inheritor na ito ang posisyon ng ulo ng pamilya, kaya wala akong choice. Malamig na nagsalita si Reggie, puno ng matinding pagkamakasarili ang kanyang tono. Sa katunayan, ang isa na nagmana ng legacy ng Dragon Ancestor, na ipinasa sa mga henerasyon, ay maaaring humantong sa Ancient Willis family sa tuktok nito. Maaaring may paraan pa para masira ang sumpa na naglilimite sa habang buhay ng mga miyembro ng pamilya sa mas mababa sa 200. Ngunit kailangan nitong maghintay para sa paglaki ng tagapagmana. Si Reggie, bilang senior elder, ay hindi na mabubuhay noon. Kung tutuusin, ang pag-abot sa edad na 200 ay bata pa para sa mga magsasaka. Ang pagpasok sa Golden Core Realm, hanggat ang isa ay hindi napatay o nakatagpo ng hindi inaasahang aksidente, ang kanilang habang buhay ay maaaring umabot sa 500. Ang mga nascent soul expert ay may habang buhay na 800 taon. At pagkatapos makapasok sa void reclusion, maaari silang mabuhay ng libu-libong taon. Kayong lahat. Si Hayden, na puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ay sumigaw. Sa sumunod na sandali, habang tinitiis ang panganib ng paglabas ng lason sa loob ng kanyang katawan, umungol siya at sumugod patungo kay Maximus. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, halos wala na ang lakas ni Hayden. Pagharap sa kanya, nginisyon si Maximus at hinampas ang palad sa kanya. Sa isang muffled putok, ang pinuno ng Ancient Willis family ay pinalipad, itim na dugo na nag-spray sa lahat ng direksyon mula sa kanyang bibig. Pagkalapag, mabilis na hamina ang kanyang aura. Maximus, ambisyosong bastard. Ano ang gusto mo, sa huli? Kung gusto mo ang posisyon ng ulo ng pamilya, maibibigay ko ito sa iyo. Bakit kailangan nating balikan ang isa't isa? Kuya mo ako, hindi mo ba alam? Malakas na sigaw ni Hayden. Ang katotohanan na ginamit ng kabilang partido ang Death Bone Dust laban sa kanya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang posisyon ng ulo ng pamilya.
Oo, syempre, gusto ko ang posisyon na iyon. Ngunit hindi ito sapat. Ngumisi si Maximus, puno ng matinding kasakiman at pagnanasa ang kanyang mukha. Ang mas gusto ko pa ay ang legacy ng Dragon Ancestor. Kapag nahuli ko si Ricardo, kukunin ko ang kanyang mga alaala at isulong ang pamana ng Dragon Ancestor. Sa panahong iyon, ang bawat miyembro ng Ancient Willis family ay magkakaroon ng mana. Doon lang lalakas ang pamilya. Nang marinig ito, iniluwa ni Hayden ang isang subo ng dugo bilang pang-aalipusta. Ginagawa mo lang ito para sa sarili mo. Hindi mo ba alam na ang legacy ng Dragon Ancestor ay higit pa sa mga alaala? Pinangungunahan mo ang pamilya tungo sa napipintong pagkawasak, pinapatay ang pag-asa ng mga susunod na henerasyon. Ang tagapagmana ay hindi dapat nasa iyong mga kamay. Hindi ito sa iyong mga kamay. Sigaw ni Hayden sa pighati at galit, na para bang sinisigurado na narinig siya ng lahat sa pamilya. Gayunpaman, nagpa siya na si Maximus at ang iba pa na simula ng isang kaguluhan sa pamilya at gumawa ng iba't ibang mga hakbang upang itago ang kanilang mga intensyon. Hindi maabot ng boses niya sa labas. Sa loob ng manor of the family head, si Violet, na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang lolo, ay hindi maipaliwanag na nakaramdam ng pagkabalisa. Tinawag niya ang kanyang ama, si Hendrix Willis, na siya ring inilaan na kahalili sa posisyon ng ulo ng pamilya. Tay, tinawag ni Ginoong Maximus si Lolo. May kailangan daw silang pag-usapan tungkol sa tagapagmana. Isang oras na, hindi pa bumabalik si Lolo. Masama pakiramdam ko. Baka may nangyari sa kanya. Sabi ni Violet sa kanyang ama. Napatingin si Hendrix sa kanyang anak na tila hindi makapaniwala. Ano ang posibleng mangyari sa kanya sa aming sariling pamilya? Siya ang padre de pamilya. Hindi naman sa ganun. Mabilis na ipinaliwanag ni Violet ang nangyari sa kanya sa labas, nakasalubong si Cyan Ghost at White Demon. Matapos makinig, nagsalubong ang kilay ni Hendrix. Naghihinala ka na si Mr. Maximus ay lihim na natagpuan ng tagapagmana ngunit inilihim ito sa iyong lolo. Oo, tumanggo si Violet. Kaya nga nag-aalala ako. Ito, hindi dapat. Umiling si Hendrix. Palagi niyang nararamdaman na ang kanyang anak na babae ay labis na naghihinala. Sino sa pamilya ng sinaunang Willis ang maaaring makapinsala sa kanyang ama? Kahit ganoon ang intensyon nila, may lakas ba sila? Bilang ulo ng pamilya, ang kanyang ama ay nagtataglay ng mabigat na lakas ng huling yugto ng Void Reclusion. Sa sandaling ito, wala siyang ideya na may mula sa pamilya ang gagamit ng taksil na Deathbone Dust kay Hayden. Maya-maya lang ay may tumunog na nagmamadaling yabag. Si Elder Archer, na namamahala sa pagdidisiplina sa pamilya Willis, ay nagmamadaling pumasok ng may pag-aalalang ekspresyon. May nangyaring kakila-kilabot. Nang makita ang reaksyon ni Violet at Hendrix, lumubog ang kanilang mga puso. Elder Archer, anong nangyari? Don't worry, take your time to explain, tanong ni Hendrix. Mister, nagrebelde si Maximus. Nakipagsabuatan siya sa ilan pang matatanda sa pamilya at inatake ang ulo ng pamilya. Ang ulo ng pamilya ngayon ay malubhang nasugatan. Ang mukha ni Archer ay puno ng kalungkutan, galit, at pagkabalisa. Nang marinig ito, parehong nabigla sa kaibuturan sina Violet at Hendrix. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang mapanganib na lamig sa mga mata ni Archer. Nang walang anumang babala, ang kanyang mid-stage na Void Reclusion na lakas ay pumutok, at marahas niyang hinampas si Hendrix ng buong lakas na hampas ng palad. Kamakailan lamang ay nakapasok si Hendrix sa maagang yugto ng Void Reclusion, at ang kanyang lakas ay bahagyang mas mababa kaysa sa kanyang kalaban. Nahuli siya ng matinding suntok. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Tatay. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Violet. Sa susunod na sandali, tumingin siya kay Archer na may halong gulat at galit. Lolo Archer, ano ang ibig mong sabihin dito? Paumanhin, isa ako sa mga matatandang nakikipagsabuatan kay Ginoong Maximus. Nako, hindi ko na siya dapat tawaging Mr. Maximus. Dapat ko siyang tawaging bagong ulo ng pamilya. Hahaha. Mapanuksong tumawa si Archer.
Nang matapos siyang magsalita, humakbang siya at muling kumilos patungo kay Violet. Makalipas ang kalahating oras ng insenso. Sa isang kaway ng kamay ni Archer, mabilis na kinaladkad ng ilang bihasang subordinate ang malubhang nasugatan na si Violet at ang kanyang ama, na nawalan ng malay, palabas ng manor of the family head. Kasabay nito, kumalat ang kaguluhan sa buong domain ng Ancient Willis family. Ang mga malalapit na kamag-anak ni Hayden, kabilang ang mga pinakatapat na eksperto sa pamilya, ay biglang tinambangan at sinalakay ng walang babala. Hindi mabilang na mga tao ang nawala sa pamilya sa magdamag. Kabanata 707 Maghintay diyan. Pagkaalis ni Violet, nagpatuloy sina Ricardo at Elder Fiery Dragon papunta sa Sun Moon Sect. Kinaumagahan, habang nakaupo si Ricardo sa RV, nagising mula sa pagsasanay ng Dragon Soul Immortal Technique. Huminto ang sasakyan sa isang bulubundukin na nababalot ng usok. Ito ang Mount Smoke Blade. Kasunod ni Elder Fiery Dragon sa isang kuweba, nakarating sila sa isang batong pader. Matapos itong bigyan ng totoong enerhiya sa isang espesyal na paraan, ang batong pader ay bumukas, na nagpapakita ng isang nakatagong mundo sa likod nito. Ito ang teritoryo ng Sun Moon Sect. Pagpasok nila, iniskan ni Ricardo ang tanawin ng sakop ng Sun Moon Sect at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagtataka. Nagkalat ang mga gusali sa paligid, na may istilong nakahilig sa matatag at matapang na aesthetics ng Prechin period. Kahit na hindi maluho, sila ay engrandi sa kanilang sariling paraan. Gayunpaman, habang huminga ng malalim si Ricardo, napansin niya na ang espiritual na enerhiya sa loob ng sakop ng Sun Moon Sect ay hindi gaanong naiiba sa labas sa Mount Smoke Blade. Ang abnormal na ito para sa isang sinaunang liblib na sekta tulad ng Sun Moon Sect ay nababahala. Ang mga alingaw-ngaw ng spiritual vein ng Sun Moon Sect ay tila totoo. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Elder Fiery Dragon si Ricardo patungo sa mga pangunahing gusali ng sekta, ipinakilala siya sa daan. Anak, ang ating Sun Moon Sect ay minsang walang kapantay. Paano ito kumpara sa mga tinatawag na monumento sa labas? Bilang isang upper echelon na miyembro ng sekta, si Elder Fiery Dragon ay malinaw na may matinding damdamin para sa sekta. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mga salita nang ipakilala niya si Ricardo sa kanilang sekta. Tumango si Ricardo at bumantong hininga, "I've heard about it." Ang Sun Moon Sect ay dating isang sinaunang sekta, na kayang kalabanan ang organisasyon ng Order Warden sa kasagsagan nito. Pero ngayon, nang marinig ito, medyo naging awkward ang ekspresyon ni Elder Fiery Dragon. May bahid ng kalungkutan sa kanyang mukha, bumantong hininga siya at tumawa ng masama sa sarili, ngayon, nahulog na tayo sa isang liblib na sekta. Ricardo, tiyak na naramdaman mo rin ito ang espiritual na enerhiya sa loob ng sekta ay hindi kasing yaman ng dati. Gayunpaman, muling nabuhay ang espiritu ni Elder Fiery Dragon, habang sinabi niya, ngunit ang lahat ay maaaring magsimulang muli. Ngayon, sa sekta na may hawak sa isla na iyon at sa muli ay nagtataglay ng spiritual vein, ang ating Sun Moon Sect ay makakapagtatag muli ng ating sekta. Ang pagpapanumbalik ng ating dating kaluwalhatian ay malapit na. Umubo, nagpatuloy siya, kaya, dapat mong maunawaan kung bakit ayaw naming ibahagi sa iyo noon ang spiritual vein. Ito ay dahil ito ay talagang napakahalaga para sa sekta. Nang marinig ito, bakas sa mukha ni Ricardo ang pangungutya, "Too important for you." Napakahalaga na maaari kang bumalik sa iyong salita. Sa pagharap sa mapanuksong pahayag ni Ricardo, si Elder Fiery Dragon ay ngumiti ng alanganin, "Bueno, nakaraan na lang iyon, huwag na nating pag-isipan pa. Hanggat mapatunayan mo na ikaw ay tunay na angkan ng Dragon Ancestor, kami ng Sun Moon Sect ay susunod sa iyong mga utos, hindi ba?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo sa mga salitang ito, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamamaraang tinutukoy ni Elder Fiery Dragon, para mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang inapo ng Dragon Ancestor. Ayon sa kanya, isa rin itong magandang pagkakataon para sa kanyang sarili. Nag-usisa at sabik si Ricardo.
Kung ang Sun Moon Sect ay tunay na susunod sa kanyang mga utos at kikilalanin siya bilang kanilang pinuno pagkatapos niyang patunayan ang kanyang sarili, si Ricardo ay nanatiling may pag-aalinlangan. Ngunit ang pinakamasama, maaari silang maging kaalyado at tulungan siya, tama ba? Sa mga pag-iisip na ito, binitawan ni Ricardo ang mga nakaraang hinaing at sinundan si Elder Fiery Dragon sa mga pangunahing gusali ng Sun Moon Sect. Sa bakana ng mga pangunahing gusali, isang grupo ng mga tao ang naghihintay na doon. Ang pinuno ay mukhang nasa 30, ngunit sa katotohanan, siya ay higit sa 50. Ang kanyang pangalan ay Galaxy Stewart, isa sa mga elder ng Sun Moon Sect at siya rin ang panganay na anak ng leader ng sekta na si Leonel. Taglay niya ang lakas ng yugto ng Nascent Soul. Siya ay matangkad at malakas, na may malinaw na mga kalamnan at isang matibay na frame. Hindi lang siya, napansin ni Ricardo na parang napakalakas ng lahat ng nasa Sun Moon Sect. Marahil ito ay genetika. O baka ito ang kapaligiran kung saan sila lumak. Naisip ni Ricardo sa kanyang sarili, ngunit hindi ito pinag-isipan. Senior Fiery, bumalik ka na. Ito ba ang batang bayani na si Ricardo? Lumakad pasulong si Galaxy, yumuko kay Elder Fiery Dragon at saka ngumiti kay Ricardo. Tumango si Elder Fiery Dragon, oo, si Ricardo ito, dinala ko na siya. Tara na, dalhin natin siya para makilala ang pinuno ng sekta at tipunin ang iba pang senior member. Ngunit, napaharap sa mga tagubili ni Elder Fiery Dragon, nag-alinlangan sandali si Galaxy, pagkatapos ay humihingi ng paumanhin ng ngumiti. Senior Fiery, may iba pang mahahalagang bagay ang tatay ko sa ngayon at hindi niya makakausap ang batang bayaning si Ricardo. Siguro, ayusin muna natin si Ricardo. Kapag natapos na ng tatay ko ang ibang mga bagay, pwede na siyang makipagkita sa kanya mamaya. Nang marinig ito, si Elder Fiery Dragon ay nataranta at nakasimangot. Ibang bagay. May mga bagay pa bang mas mahalaga kaysa makilala ang inapo ng Dragon Ancestor? Hindi ba alam ng pinuno ng sekta na darating si Ricardo ngayon? Anong nangyayari? Iritadong tanong ni Elder Fiery Dragon. Tila hindi niya pinahahalagahan ang pinuno ng sekta na si Leonel dahil sa kanyang seniority sa sekta, at ang kanyang kawalang kasiyahan ay kitang-kita sa kanyang mga salita. Nanatiling tahimik si Ricardo sa gilid, ngunit may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Iba pang mahahalagang bagay na pumipigil sa kanyang pagpupulong. Sinadya ba siyang iwan ng leader ng sekta na nakabitin? Senior Fiery, ang aking ama ay talagang may iba pang mahahalagang bagay at kasalukuyang nakikipagpulong sa iba pang mga senior na miyembro sa silid ng konseho. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Seryosong sabi ni Galaxy. Sinulyapan niya si Ricardo at sinigurado, huwag kang mag-alala, batang bayani na si Ricardo, sisiguraduhin kung maaalagaan ka. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumango si Elder Fiery Dragon, sige. Tingnan natin kung ano ang napakahalagang dapat pag-usapan ng pinuno ng sekta at ng iba pa, na mas mahalaga kaysa makilala ang inapo ng Dragon Ancestor. Ricardo, sumama ka kay Elder Galaxy, siya na ang bahala sa iyo. Tahimik na tumango si Ricardo, sige, ayos lang ako. Kasabay nito, ang nagngangalit na matandang lalaki ay humakbang patungo sa ibang direksyon. Please, sumenya si Galaxy kay Ricardo at mahinang ngumiti, inakay siya palayo. Kabanata 708, Panloob na Alitan. Sa loob ng Council Chamber ng Sun Moon Sect. Nang dumating si Elder Fiery Dragon, ang sect leader na si Leonel at ang maraming matataas na miyembro ng sect ay nagtipon na rito. Pagbati, leader ng sekta. Pagpasok, bahagyang yumuko si Elder Fiery Dragon at binati si Leonel. Anuman ang seniority, si Leonel, bilang sect leader, ay humawak ng pinakamataas na posisyon sa Sun Moon Sect. Senior Fiery, please, umupo ka na. Magalang na iminuwestre ni Leonel ang kanyang kaliwa. Sa loob ng silid ng konseho, ang ilan sa mga matataas na miyembro ng Sun Moon Sect ay nagbibigay ng kakaibang tingin kay Elder Fiery Dragon. Ang kanilang mga titig ay tila may bahid ng disgusto at pagtatanong. Gayunpaman, si Elder Fiery Dragon ay tila hindi nabigla at hindi nag-react.
Sa halip, sinabi niya kay Leonel sa seryosong tono, sect leader, Sun Moon Sect ay sumasamba sa Dragon Ancestor sa loob ng maraming henerasyon. Ito ang ating pananampalataya, ang ating Diyos. Ngayong dinala ko na ang inapo ng Dragon Ancestor sa sekta, bakit hindi siya agad nakilala ng sect leader? Bakit kayong lahat ay nagtipon dito upang pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga? Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, ilang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw. Senior Fiery, kahit na ang Sun Moon Sect ay talagang sumasamba sa Dragon Ancestor sa loob ng maraming henerasyon, hindi ba napaaga pa na kumpirmahin si Ricardo bilang inapo ng Dragon Ancestor? Senior Elder, kahit na may mataas kang posisyon sa loob ng sekta, ang ilang mga desisyon ay hindi mo magagawa ng mag-isa. Ang descendant of Dodror Dragon. Hindi ba manloloko lang siya? Ilang matatanda ng Sun Moon Sect ang nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Si Elder Fiery Dragon, na may matinding init ng ulo, ay bumantong hininga nang marinig ang kanilang mga salita, maraming matataas na miyembro at ako ang nakasaksi sa presensya ng Dragon Ancestor. Ang aura na iyon, hindi matukoy ang pagkakaiba sa ibinubuga ng estatwa ng Dragon Ancestor. Wala ka noon, kaya anong alam mo? Ako ba, si Fiery, ay walang kakayahang malaman ang katotohanan. Sa sandaling ito, itinaas ni Sect Leader Leonel ang kanyang kamay, senyales para sa lahat na itigil ang kanilang mga argumento. Pagkatapos, tumingin siya kay Elder Fiery Dragon at nagtanong sa mabagsik na tono, Senior Fiery, narinig ko na sinabi mo kay Ricardo na kapag naitatag na ang kanyang pagkakakilanlan bilang descendant of Dodror Dragon, dapat natin siyang sambahin bilang pangunahing figure sa Sun Moon Sect. At kahit nasundin ang kanyang mga utos sa hinaharap. Ang ekspresyon ni Elder Fiery Dragon ay kumurap saglit tila na konsensya. Ang mga salitang ito ay tila hindi nararapat. Sect leader, baka nakapagsalita ako ng maaga. Ito ay para lamang dumating si Ricardo sa sekta para sa pagsusuri. Hindi ko hinihingi ang pahintulot mo at ng iba pang may mataas na ranggo na miyembro. Iyon ang pagkakamali ko. Ngunit kung talagang napatunayan na si Ricardo ay ang descendant of Dodror Dragon, hindi ba dapat siya sambahin ng Sun Moon Sect bilang pangunahing figure? Wala akong nakikitang mga isyu tungkol doon. Kung pinili ng Dragon Ancestor si Ricardo bilang kanyang kahalili, kinakatawan niya ang pananampalataya ng sekta sa loob ng libu-libong taon. Hindi ba tayo dapat sumunod sa kanya kapag ang pananampalataya ay bumaba sa atin? Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Leonel, bakas ang pagtutol at galit. Senior Fiery, mali ang iyong mga salita. Ang sekta ay maaaring tumulong at sumuporta sa kahalili ng Dragon Ancestor, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat natin siyang sambahin. Siya ay isang tao mula sa labas at walang alam. Paano natin siya hahayaan na mamuno sa sekta? Si Leonel, bilang sect leader ng Sun Moon Sect, ay may buong autoridad sa mga gawain ng sekta. Ngayon, sa biglaang paglitaw ng isang kahalili ng Dragon Ancestor na maaaring magbanta sa kanyang posisyon, papayag ba siya na may ibang manguna sa sekta? Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang ilan sa mga miyembro ng Sun Moon Sect na may mataas na ranggo ay nagpahayag din ng kanilang pagtutol, na lumikha ng magkakaibang opinyon. Ngunit marami rin ang nagpapanatili ng katahimikan, na nagpapahayag ng hindi maliwanag na mga saloobin. Ang paniniwala sa Dragon Ancestor ay malalim na nakatanim sa mga tao ng Sun Moon Sect sa loob ng libu-libong taon. Kung ang isang tunay na inapo ng Dodror Dragon ay lumitaw, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga miyembro ng Sun Moon Sect. Hindi lamang si Elder Fiery Dragon ang handang sumunod sa pananampalataya. Pagkatapos ng lahat, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ang sekta ay nakinabang ng husto mula sa pagpapala ng Dragon Ancestor. Ang pakiramdam na ito na pinapaboran ng Dragon Ancestor ay tumagos sa kanilang mga puso. Sect leader, sa tingin ko may punto si Elder Fiery Dragon. Ang spiritual vein ay natutuyo, at ang Sun Moon Sect ay humihina araw-araw. Kung patuloy tayong bababa pagkatapos ng henerasyong ito, kahit na ang mga susunod na henerasyon ay hindi ilalago ng walang suporta ng spiritual vein.
Marahil ang biglaang paglitaw ni Ricardo, na nagpapahintulot sa amin na sakupin ang isla at makuha ang spiritual vein, kasama ang kanyang posibleng katayuan bilang isang inapo ng Dragon Ancestor, ay maaaring ang paggising ng sekta. Maaaring ito ay tunay na banal na interbensyon upang iligtas ang sekta, na parang nagpakita ang Dragon Ancestor. Ang pagsunod sa kahalili ng Dragon Ancestor ay maaaring ang tamang pagpipilian. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isang nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa kanang bahagi ni Leonel pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Kalmado at panay ang boses niya. Nakasuot siya ng itim na damit, na lumikha ng isang matalim na kaibahan sa puting kasuotan ni Leonel. Bagamat ang kanyang hitsura ay tila masungit, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katalinuhan at karunungan. Sa Sun Moon Sect, ang may pinakamalaking kapangyarihan ay hindi ang mga senior elder tulad ng Fiery Dragon kundi ang Yin-Yang Twin Halls. Kumakatawan sa araw at buwan, sinasagisag nila ang maalamat na mata ng Yin at Yang ng kandilang dragon. Ang master ng Yin Hall ay kilala bilang Yin Tai Chi, at ang master ng Yang Hall ay tinawag na Yang Tai Chi. Bago umakyat sa posisyon ng sect leader, si Leonel ang master ng Yang Hall. Ang nagsalita ay ang Yin Tai Chi ng Sun Moon Sect, si Chester Stewart. Sa Sun Moon Sect, ang kanilang mga salita ay may malaking bigat. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang tumango si Elder Fiery Dragon, at ang mga dating tahimik na matataas na miyembro ng Sun Moon Sect ay nagpalitan ng tingin at sinalita ang kanyang damdamin. Talaga, mukhang may mas mataas na kapangyarihan sa paglalaro. Ang ating spiritual vein ay nasa bingit ng pagkaubos, at ang hitsura ng descendant of the Roar Dragon. Hindi ba ito ang kalooban ng langit? Binibiyayaan ng Dragon Ancestor ang Sun Moon Sect. Paano tayo labag sa kalooban nito? Kilalanin muna natin itong Ricardo bago magdesisyon. Nang marinig ang mga boses na ito, mas lalong nagdilim ang mukha ni Leonel. Inaasahan niya na sa loob ng Sun Moon Sect, may mga boses na sumusuporta sa descendant of the Roar Dragon. Para protektahan ang kanyang posisyon at kapangyarihan, nakagawa na siya ng mga plano nang malaman niyang dadalhin ni Elder Fiery Dragon si Ricardo sa sekta. Paano kaya sambahin ng Sun Moon Sect ang descendant of the Roar Dragon bilang kanilang pinuno? Ito ay imposible. Kahit na maging totoo si Ricardo, hinding-hindi niya ito papayagan. Ang sekta ay maaari lamang pamahalaan ng kanyang sarili. Gayunpaman, upang maging ligtas, hindi na kailangang i-verify ang katotohanan ng kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 709, ang hindi tinatanggap na panauhin. Sige, sapat na ang pagsasalita. Lumakas ang boses ni Leonel sa meeting hall. Tumahimik ka. Ibinaba niya ang kanyang kamay, agad na natahimik ang silid. Na may blankong ekspresyon, mahinahon at may layuning nagsalita si Leonel, lahat, masyado pang maaga para pag-usapan ito. Kailangan nating kumpirmahin kung ang Ricardo na ito ay talagang descendant of the Roar Dragon. Talaga, tumango si Yin Tai Chi Chester, pinipigilan ang pagtatalo sa pagkakataong ito. Maya-maya lang, may pumasok na figure mula sa labas. Si Galaxy, ang namamahala sa pag-aayos para kay Ricardo at pati na rin sa anak ni Leonel. Galaxy, kumusta ang pagsasaayos ni Leonel? Tanong ni Leonel na walang emosyon ang mga mata. Naayos na ang lahat. Master Leonel, rest assured, inalagaan ng mabuti ang mga accommodation ni Leonel, paniniguro ni Galaxy sa kanya. Mabuti. Ako mismo ang makikipagkita sa binatang ito, si Ricardo, para kumpirmahin kung siya nga ba ang tagapagmana ng Dragon Ancestor, si Leonel ay nasyahang tumango. Ang huling bahagi ay nakadirekta sa Elder Fiery Dragon at Chester. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nagsalubong ang kilay ni Elder Fiery Dragon. Naniniwala siya na pinakamahusay na i-verify kaagad ang pagkakakilanlan ni Ricardo. Sabik siyang matuklasan ang katotohanan, isang damdaming ibinahagi ng maraming naroroon. Guro, nagtipon kami ngayon dito para pag-usapan kung paano gagamutin itong descendant of the Roar Dragon. Kung kailangan nating maghintay para sa kanyang kumpirmasyon, bakit hindi mo siya puntahan ngayon? Iminungkahi ni Yin Tai Chi Chester na may seryosong tono.
Oo, bakit ipagpaliban? Guro, naniniwala ako na ngayon na ang tamang oras. Sumasang-ayon ako, ang pagbibinyag ng Dragon Ancestor ay maaaring magsimula anumang oras. Hindi na kailangan ng paghahanda para i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Ang silid ng pagpupulong ay umalingaw sa iba't ibang tinig ng isa-isa. Saglit na nag-alinlangan si Leonel, saka tumingin kay Galaxy na may malabong nagtatanong na tingin. Bahagyang tumanggaw si Galaxy. Magaling. Galaxy, saan mo inayos ang Ricardo? Akayin mo kami dyan, sumenya si Leonel. Ang gusali ay inabandona, nakatago sa likod ng mga pangunahing istruktura ng Sun Moon Sect. Ang patio ay tinutubuan ng mga damo, at ang mga dingding ay mukhang napabayan. Nakakunot ang noo ni Ricardo habang pinagmamasdan ang paligid. Dito ba inayos ni Elder Galaxy na manatili siya? Napakalaking pagpapakita ng kapangyarihan ng Sun Moon Sect. Ginalugad niya ang lugar, natuklasan na dati itong isang bukid para sa paglilinang ng mga espiritual na damo. Gayunpaman, dahil sa pagkaubos ng espiritual na enerhiya sa sakop ng Sun Moon Sect, ang dating umuunlad na heavenly materials at earthly treasures ay nalanta, na iniwan ang lugar na desyerto. Mahirap paniwalaan na ang lugar na ito ay dating isang sekta na may kakayahang makipag-agawan sa organisasyon ng Order Warden, nagtaka si Ricardo. Nang mag-aayos na siya, pakiramdam niya ay hindi siya sigurado kung hanggang kailan siya may iwan dito, isang kakaibang alon ang biglang lumitaw. Tila isang porma sayon ang na-activate, na naghihigpit sa kanyang mga pandama. Napagtatanto na siya ay nakahiwalay sa abandonadong patio, na walang nakakaalam sa sitwasyon, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Biglang may lumitaw na 5 figure sa paligid niya, na nakakulong sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Naningkit ang mga mata ni Ricardo. Nascent Soul Cultivators. 5 sa kanila sa maagang yugto. Ikaw ba si Ricardo, ang tinatawag na tagapagmana ng Dragon Ancestor? Ang pinuno, isang matangkad na kabataang pinalamutian ng marangyang baluti, ay nanunuya. Ako iyon. At maaari ko bang tanungin kung sino kayong mga ginoo? Tumugon si Ricardo, naramdaman ang kanilang puot. Nagtawanan ang grupo, tinutuya si Ricardo sa pagiging basura, lamang ng Golden Core Realm. Naramdaman ni Ricardo ang matinding puot at nakamamatay na hangarin mula sa Nascent Soul Cultivators. Alam ni Ricardo na walang puwang para sa diplomasya. Inihanda niya ang kanyang Glacial River Dragon Sparrow Blade at i-activate ang kanyang Rich Soil Unyielding Form. Ano ang ibig sabihin nito? May balak ka bang patayin ako? Tanong niya, matalim ang titig niya. Ngumisi si Doggy, ang pinuno, patayin mo. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Gusto lang naming subukan ang lakas ng tinatawag na Descendant of the Dodrar Dragon. Sa paglabas ng mga sandata, tumindi ang tensyon sa abandonadong patio. Kabanata 710, Someone once said this. Swish! Sa pagbagsak ng mga salita, itinaas ng matangkad na kabataang si Doggy ang kanyang mahabang sibat at sumugod patungo kay Ricardo. Lumitaw sa paligid niya ang malakas na aura ng isang nascent soul expert. Sa kanyang sibat, isang malabong asol na liwanag ang kumikislap, na sumasalamin sa magkatugmang timpla ng mga katangian ng tubig. Higit pa rito, ang kanyang mga pag-atake ay dala ang water elemental rules mula sa 5 elements. Karamihan sa mga cultivator ay nagtataglay ng mga ordinaryong elemental na katangian, na ang kanilang nascent soul form ay tumutugma sa mga elementong ito sa pag-abot sa nascent soul realm. Kaya naman, ang kakaibang pinaghalong katangian ng lupa at kulog ni Ricardo, kasama ng kanyang pagkaunawa sa kapangyarihan ng kamatayan, ay talagang katangi tangi. Nagbigay daan ito sa kanya na malampasan ang kanyang mga kalaban sa isla, kahit natalunin ng isang nascent soul early stage man gamit lamang ang kanyang golden core na initial stage cultivation. Sa kasalukuyan, ang Ricardo ay sumulong sa huling yugto ng paglilinang ng golden core. Bukod dito, naunawaan niya ang napakalakas at kakaibang mga tuntunin ng kamatayan. Ang kanyang dantian ay nagbago sa isang nascent soul form, na puno ng isang pahiwatig ng espiritualidad na nagpahusay sa kanyang kontrol sa kanyang tunay na chi. Bantayan mong mabuti, ako na mismo ang bahala sa kanya. Hahaha.
Sabay kilos, walang habas na natawa si Doggy sa apat na kasama. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng kumpiyansa at pagmamataas. Sa kanyang isip, ang pagharap sa isang golden core na late stage na kalaban kasama ang kanyang nascent soul na early stage strength ay isang siguradong tagumpay. Para sa kanya, kahit na ang tuktok ng Golden Core Realm Cultivator ay madudurog lamang kapag nakaharap ang isang tunay na nascent soul expert. Iminumungkahi kung sabay-sabay kayong umatake. Malamig na bumantong hininga si Ricardo, itinaas ang Glacial River Dragon Sparrow Blade na may kapangyarihan sa lupa at kumakaluskos na kidlat, na sinalubong ang hamon ng walang takot. Napakalaki ng momentum niya. Naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Doggy, ang kanyang sibat ay dalubhasang nakatutok sa lalamunan ni Ricardo. Sa daan, hindi mabilang na mga anino ng sibat ang lumabos sa paningin. Klang! Sa susunod na sandali, gumawa si Ricardo ng isang paalang na slash, na naglabas ng hindi maipaliwanag na pangingibabaw. Kahit na ang Sun Moon Sect ay nagpapatakbo ng patago, si Ricardo ay maaaring gumanti ng buo dahil ang pag-atake ay pinasimulan ng kaaway, nang hindi naaakit ang atensyon ng Order Warden. Ang banggaan sa pagitan ng Glacial River Dragon Sparrow Blade at ng Silver Spear ay sumisimbolo sa sagupaan ng isang Golden Core late stage kumpara sa isang Nascent Soul early stage expert. Sa isang nakakatakot na natitirang puwersa, si Doggy ay umungol, natitasad sa gilid bago muling nakabangon. Samantala, si Ricardo ay nakatayong matatag sa pwesto na parang isang matayog na bundok. Ang kapangyarihan ng lupa na nagmumula sa kanya ay naglabas ng matinding bigat. Ang katangian ng kidlat ay nagpalabas sa kanya bilang isang bulkan sa bingit ng pagsabog. Ang labanan na ito ay minarkahan ang unang paghaharap ni Ricardo sa isang katulad na kasanayang kalaban mula nang maabot ang Golden Core sa huling yugto. Nararamdaman niya ang lakas ng kanyang tunay na chi kapag ginagabayan ng espiritualidad sa kanyang dantian, na nagpapahusay sa kanyang opensa at depensa. Sa kabaligtaran, bakas sa mukha ni Doggy ang hindi makapaniwalang pakiramdam na nalulula sa aura at bangis ni Ricardo. Si Ricardo ay nagtataglay ng isang dual-evolved na pangangatawan na may mga katangiang lupa at kulog, isang mabigat na kombinasyon laban sa mga water at metal practitioner, na nagdudulot ng kalituhan sa loob ng kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito, nakita ni Doggy ang sarili sa isang dahado, hindi kayang pantayan ang kapangyarihan ni Ricardo kahit na ang huli ay hindi pa ganap na nagpakawala ng kanyang lakas o nagamit ang mga patakaran ng kamatayan. Isang nascent soul. Walang espesyal. Sumama ang tono ni Ricardo sa kanyang mayabang na kilos habang mariin niyang itinanim ang kanyang talem. Damn you! Pansamantala lang ang kapabayaan ko, napaaga ang kay-abangan mo. Kahit na ang iyong mga katangian ay kontra sa akin, hindi ito mahalaga. Ipapakita ko sa iyo na ang malawak na agwat sa pagitan ng Nascent Soul at Golden Core ay ginagawang walang silbi ang iyong kalamangan. Sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, kumikinang ang mga mata ni Doggy na may layuning pumatay. Nang marinig ito, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. Isa pang Nascent Soul expert ang nagsabi ng ganoon sa akin minsan, at namatay siya sa aking talam. Moherf asterisk sucker. Mamatay. Sigaw ni Doggy, muling itinaas ang kanyang sibat. Nagpalitan ng tingin ang iba pang apat na eksperto sa Sun Moon Sect, piniling mag-obserba pansamantala. Marahil ay naniniwala sila na ang pagkakamali ni Doggy ay pansamantala. Khlang! 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 Nagsagupaan ng mga espada sina Ricardo at Doggy, ang kanilang mga sandata ay tumutunog sa sunod-sunod na welga. Tila mas mabangis at mas agresibo ang chi ni Doggy. Ang kanyang mga kalamnan ay lumilitaw na namamaga sa bawat hampas, binigay ang kanyang lahat ng walang pagpipigil. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay gumawa ng isang diretso at hindi sumusukong diskarte na hindi nakita sa kanyang nakaraang pakikipaglaban sa lalaking dilaw ang mata. Bagamat sa una ay pantay-pantay, napagtanto ni Doggy na kaharap niya ang isang mabigat na kalaban. Sa ngayon, ang kalahati ng kanyang katawan ay nakaramdam ng manhid, ang kanyang mga paggalaw ay naantala sa ilalim ng pagsugpo ng puwersang sumasalungat sa lupa laban sa mga katangian ng tubig. Khlang!
Isang matalim at nakakakilabot na tunog ang pumutol sa hangin habang ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ng Ricardo ay nagpalihis sa sibat ni Doggy. Sa isang mabilis na galaw, pinilipit niya ang kanyang palso at isinagawa ang malakas na ika-6 na galaw ng Glacial River Dragon Sparrow Blade. Ang talam ay tumama sa kaliwang balikat ni Doggy, naglantad ng isang madugong sugat sa kabila ng kanyang protective chi, halos maputol ang kanyang braso. Ang brutal na puwersa ay halos mapunit ang kanyang braso.